Ngayong araw guys, samahan nyo ako sa aking solo travel papuntang Bicol, Sorsogon. Excited na akong pumunta dun dahil nandun na nga sila Precious, si Boss Elopi, at lalo na si Mami Melanie. Kaya naman samahan nyo ako sa aking journey ngayon. Ako pala si Dad the Bacon, makunat dahil gustong yumaman. Alas 9 pa nga lang ng umaga ay nagpahatid na ako kay Kuya Dreads Tattoo papuntang PITX. Kaso pagdating ko sa counter, hindi nga daw ako umabot sa unang biyahe papuntang Sorsogon. Kaya naman kailangan ko maghintay ng 3 oras para sa susunod na biyahe papuntang Matnog Port. Buti na lang at kaunti lang yung tao dito ngayon sa PITX. Flex ko lang pala yung dala kong gamit. Yung nasa kaliwang karton pala ay manok ang laman yan. Sa susunod ng mga video, papakita ko kung ano yung laman nun. At ngayon nga, nagutom na ako. Wala nga pala akong dalang pagkain. Buti na lang maraming bilihan dun sa PITX. At isa nga dyan na paborito ko, yung Turks. Dito sponsored guys ha. Baka naman Turks. Kung first time mo magta-travel, mas advisable na meron kang dalang pagkain. Pero dahil nga ayoko masyadong may bitbitin, hindi na ako nagdala ng pagkain. At ang dinala ko na lang yung mga kutkutin. Dati nga kasi malakas ako magyosi, kaya naman mas magandang meron akong kutkutin para maiwasan ko yung magyosi talaga. Lalo na yung mga ganitong mga steak, malaking bagay ito pag nasa biyaya. Lalo na kung ganitong 3 oras ako maghihintay. Alas 12 na nga at narinig ko na naparating na daw ang bus namin. 12:30 kasi ang alis ng bus. Kaya naman pumunta na ako dun sa may bandang entrance para naman madali na lang i-scan yung ticket ko. Huwag nyo palang iwawala yung mga ticket na binigay sa inyo dun sa may counter kanina kasi pag wala yun, hindi kayo makakapasok dun papunta sa may entrance ng bus station. At ayan na nga pumila na nga ako dyan para ma-scan nga ni kuya yung ticket ko. Pagka-scan lang naman yan ay pwede na kayong pumasok. Dahil nga may dala akong mga gamit, dito ako sa bandang maluwag dumaan. Pero na-scan na yung ticket ko nyan. Tapos pwede na kayo pumasok. Pumasok ako dito sa may gate 4 kasi dito yung biyahe papuntang Matnog. At sakto nga, parating na nga yung bus namin. Ordinary bus nga lang pala yung sinakyan ko kasi alam ko makakatipid ako dito at nahihilo rin naman talaga ako sa mga aircon na bus. Kaya naman ito na yung pinili ko. Kung may dala pala kayong malalaking gamit o sako-sakong mga gamit, may bayad din pala yun. Tanong nyo lang yung konduktor kung magkano kasi meron naman silang ticket para dyan. Mark's Eve Transit pala yung sinakyan kong bus. Yung ordinary nga nila ay 1,000 pesos lang, papuntang Sorsogon. Pero hindi ko alam kung magkano yung aircon bus nila. Nakarga na nga ni kuya yung box ko. Pero syempre yung manok hand carry ko lang. Ngayon nga pumasok na ako sa bus. Dito ay napakainit na talaga. Pero hindi ko naman alam kung saan ako uupo dahil nga first time kong bumiyahe mag-isa. Ngayon pala, titignan mo pala yung mga number dun sa mga gilid, dun sa bandang taas. Dun mo makikita yung seat number mo. Seat number 12 nga yung binigay sa akin kaya hinanap ko na ito. May kasama nga pala ako sa upuan, si tatay na papuntang Matnog at yung 2 anak niya na nasa harapan namin. Nakita ko na nga yung upuan ko kaya naman nilagay ko na yung bag ko sa taas. Habang inaayos ko nga to nagkakagulo pala sila dun sa lagayan nila. Kaya naman sinabihan sila ni Kuya Manong. Mga tapat nga po yan, ilalagay mga paano naman ilalagay kami sa amin, wala naman. Kala mo nag-aayos, ayun pala nakikichismis lang. Ang gusto lang naman iparating ni Kuya Driver kahit saan nyo ilagay yung gamit nyo kasi nga maluwag naman talaga yung bus. Pagkatapos ko nga makichismis, ilagay yung bag ko, pawis na pawis ako. Kaya naman kailangan kong tanggalin muna yung pawis ko kasi abot singit na talaga. Pero sabi nga ni Kuya na katabi ko, pag umandar na ang bus, sobrang lamig na nito at sobrang mahangin. Pero yun nga lang, medyo madumi ang hangin kaya kailangan magpunas na magpunas. Sakto ngang 12:30 ay umalis na ang bus. Kinuha na nga ng konduktor yung mga ticket namin. Sinabi ko rin sa kanya na ibaba na lang ako doon sa may buhatan. Pero hindi ko talaga alam kung saan yun. Kaya bahala na si Batman guys kung saan ako makakapunta. Yung ganitong paalis pa lang ang bus talaga nakakabahala na kasi nga hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero syempre nakaka-excite pa rin. Tinignan pa yung ticket, kala mo naman alam niyang basahin. At ang bus ride journey nga natin ay nag-umpisa na. Umalis kami ng 12:30 at nakarating kami ng Sariaya, Quezon ng 5:13 PM. Ito nga ang first stopover namin.
Kailangan kasi magpagas ng bus at nag-CR na rin kami dyan. Tapos mga 15 minutes na biyahe, kumain na nga kami kaagad sa unang stopover talaga namin. Dito yan sa Sariaya, Quezon. Quezon pa lang to pero parang napaka unpolluted o walang masyadong pollution dito sa lugar na to. Hindi katulad sa Manila, buksan mo lang ang bintana nyo, ramdam mo na talaga yung pollution. Dito, fresh na fresh talaga ang hangin. Tara't kain na tayo guys. Pumasok na nga ako sa loob para tumingin ng pagkain. At mukha naman talagang masasarap ang mga pagkain dito. Tingnan nyo guys. Si kuya pala na nasa harapan ko na maraming tattoo ay anak ni tatay nakatabi ko sa bus. Siya nga yung galing sa ibang bansa na 10 years bago nakauwi dito sa Pilipinas. Kaya naman excited din sila makauwi. Hindi ko na natanong yung mga pangalan nila pero shoutout sa inyo. Sa akin tayo ito. Menudo. Menudo. Magkano sa menudo? Yung nakasulat na nga ang price pero tinanong pa. Para sure lang. Pero ayoko nga kumain ng marami kaya isang rice at ulam lang. Mahirap bumiyahe ng masakit ang tiyan kaya naman konti lang ang dapat kainin pag bumabiyahe. Yung tama lang para hindi ka magutom. Pwede humingi na sa bawang. Ay, dito. Sa halagang 100 nga meron ka ng meal with free sabaw pa yan guys. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, may kasama pala kaming aso sa biyahe. Pwede pala ang aso sa PITX basta ordinary bus lang ang sasakyan. Actually, dalawa yung aso na yan. Napaka-cute nila, 'di ba guys? Tara, samahan niyo akong kumain muna. Ayos na ayos ang pagkain dito. Malambot ang karne ng menudo na napili ko. Masarap ang sabaw at mainit ang kanin. Hindi rin masyadong crowded ang kainan. Tapos napaka maasikaso pa ng mga bantay dito kasi pagkatapos nga kumain nilinis agad ng nagbabantay na bata yung pinagkainan ko. Napakabait niya. Nakalimutan kong tanongin yung pangalan niya pero shoutout sa iyo. May salamin yung bata. Mukhang matalino. Kaya sana napapanood mo ito. Pagkatapos niyang kumain kailangan tumayo tayo para naman bumaba yung kinain natin. At may stretch din yung mga buto-buto kasi kanina pa tayo nakaupo. Syempre tayo-tayo tayo sa gilid, kala mo model. Oops, tingin muna sa gilid kasi may dadaan. Char. Pag-alis pa nga namin nag-video-video na nga ako kaagad kasi nga paggabi na yan. Bandang mga mag-aalas 6 na siguro yan. Kasi pagkagat ng dilim, wala na akong mabibidyohan na ganyan kagandang tanawin. Sariaya, Quezon pa lang yan. Paano pag napunta pa ako sa Sorsogon? At umalis na nga kami ng Sariaya pasado 5:30 PM. Mga ilang oras nga at nakarating na kami sa Calawag ng 9 o'clock PM. Eto, madilim na to. Sabi ko nga kakain lang ako ng very light lang kasi nga mahirap ngang mapuno ang tiyan kasi sumasakit na rin ang tiyan ko niyan. At nakakita ko ng saba na saging. Masarap yung saging kasi malambot at syempre napaka-healthy ng saba sa katawan. At ayan, nagmuni-muni muna ako habang kumakain kasi yung iba talagang nag-heavy meal sila. Ako hindi ko kaya. Yung babae pala na nasa likod ko, siya yung may hawak ng pangalawang aso na kasama namin sa bus. Nakakatuwa lang kasi kahit may aso sila, hindi gaano kaingay yung mga aso at hindi rin maamoy. O dahil nga sanay na ako sa mga aso dahil ayun nga yung trabaho ko. Nakakatuwa lang talaga kasi yung PITX kasi pet friendly sila. At nakikita nyo naman kahit gabi na may mga tao pa rin dito sa Calawag, Quezon. Hindi na nga ako masyadong nagbibideo dito guys kasi 30% na lang yung battery ko. Pwedeng malobat ako at hindi ako makauwi kaya naman pinatay ko na dyan ng cellphone ko. Kaso pagdating sa Sipokot, nasiraan kami ng gulong. Buti na lang hindi kami na aksidente. Ang hirap ng tanggalin ng gulong na yan kasi inabot sila ng 1 oras bago maibalik yan. At habang inaayos pala yung gulong na to nalaman ko na si Adi pala nasa Sorsogon. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Say! Hay nako talaga, kung maaga-aga lang ako nakahalis, sigurado nandyan din kami sumisigaw. At umalis na nga kami.
May pahinto-hinto rin kami sa mga biyahe pero hindi na ako bumaba kasi nga inaantok na ako sa mga oras na yan. At dumating nga kami sa Sorsogon ng 4 AM. Hindi na ako nakapag-video dito dahil lobat na ako. Pero nalaman ko nga na sa Sorsogon meron palang marathon. Credit pala kay Jude Gilson Padilla sa video na to. Nadaanan pa nga ng bus namin yan. Mga 4:30 nga nang dumating ako sa Buhatan. At pagdating nga sa Buhatan, sumakay na kaagad ako ng tricycle at mahal nga ng tricycle dyan, 400. Hindi ko na nabidyohan yung pagdating ko pero ayan, nakapag-video pa ako pagkagising. Kung umabot ka pala sa part ng video na to, maraming salamat at sinamahan mo kami. Abangan nyo ang second day ko sa Sorsogon at maraming salamat ulit. See you again. Bye!